makakasama namin sa online. Hello po. And Happy Lord's Day. Pakisabi naman sa inyong mga katabi, Happy Lord's Day. So, ayan. So, sa mga nakakakilala po sa akin, ako po ay hindi ganito kaitim. Pero po kasi, sorry na po. Pero kasi hindi po talaga ako ganito kaputi. Nakailang na po ako swimming parang sobrang gandang-ganda talaga ako sa nature na binigay ng Panginoon. Amen! Kasi, sige nga, palakpak tayo sa Panginoon na buhay. Kung gaano kaganda ang mga puno na natatanaw namin, ang mga mountain, ang dagat, kung gaano siya kalawak, ganun din kaganda ang Panginoon, di ba? Sino makakapagpatunay niya na sobrang ganda ng ginawa ng Panginoon sa kanilang buhay? Yes, tayong lahat. Maraming salamat sa ating Panginoon, no? Dahil binigyan niya tayo ng magandang buhay at dito tayo sa earth na ninirahan na kanyang ginawa. At tayo lang ay dapat natin pangalagaan, di ba? Inaalagaan niyo ba ang inyong earth? Baka naman hindi. Joke lang. Pero eto na nga, maraming salamat sa Panginoon. Dahil tayo ay malakas pa, di ba? Sino yung mga malalakas pa dyan? Tumayo nga. Tumayo. Para makapagsimula na tayo ng kantahan. Amen? Let me hear you say amen. So ayan, before we start, we're going to pray. Highest Kings, Panginoon, ng mga Panginoon. Ikaw lamang ang nabubuhay, O God. Sobrang ganda ng ginawa mo sa buhay namin at sa mundong to, Panginoon. You have loved us unconditionally, Lord. Kung gaano kalawak ang dagat na hindi na namin matanaw yung dulo nito, ganun din ang pagmamahal mo sa amin. O God, we thank you, O God, dahil naririto na naman kami sa inyo. Lord, we pray, Panginoon, na samahan niyo po kami, Lord. Open niyo po yung heavens. Ibaba niyo po ang glory ninyo, Panginoon, na maranasan ka ng bawat isa. Panginoon, damdamin mo po ang aming puso, Panginoon, na nag-uumapaw sa kagalakan, O God. Because we are here to praise the King of Kings, the one and only living God. We love you, O God. And we're going to sing all about you. You have freed us, Panginoon, mula sa kasalanan. Your love freed us. Kaya walang magpapahinto sa amin para papurihan ka. You deserve all the glory, O God. You deserve all of it. Kulang, Panginoon, ang pasasalamat. Kulang, Panginoon, ang mga salita, Panginoon. Kung gaano kakabuti. And we love you. We're going to bring it all back to you. Because we're going to give to you, Panginoon, ang buhay namin. Kung ang kanta namin, Panginoon, yun lang ang kaya namin maibigay, Panginoon, tanggapin mo po. We love you, Lord. And we're going to sing to the highest praise. We're going to sing with all our might. You alone are worthy to be praised. Amen. And amen. Church, are you ready to praise the Lord? Come on, let's sing this song.
rest in your love again. Some song of freedom, now I'm free to dance again. Amen. Your spirit brings me liberty. Your bread of life will set me free. Jesus, your love it lifts me high, gives me reason to run the race with joy. This song within me, Lord, come bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne, bring the heavens down to you alone. This song within me, Lord, I'll bless your holy name. Jesus, your love it lifts me high, gives me reason to run the race with joy. This song within me, Lord, I'll bless your holy name. Jesus, I'll dance before your throne, bring the heavens down to you alone. This song within me, Lord, I'll bless your holy name. We'll bless your holy name. We'll bless your holy name. Bless you, God. Woo! Let's sing, whoa! Sing, open our eyes, Lord. Open our eyes, Lord. We want to see you. Open our hearts, Lord. We want to know you. Open our ears, Lord. We need to hear you. Jesus, be revealed. Jesus, be revealed. Say, God is here. God is here. God is here. God is here. He is able. We join in to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is faithful. God is here. He is faithful. We join in to see Jesus. Oh, Jesus, be Sing, open the gate. Open the gates, Lord. Reveal your glory. Lord. Open the nations. Establish your kingdom. Open the heavens. Open the heavens. Pour out your spirit. Jesus, be revealed. Let me hear you shout. Jesus, be revealed. Hey, hey. God is here. God is here. God is here. He is able. We join in to see Jesus face to face. God is here. God is here. God is here. He is faithful. We join in to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Oh, oh, Church, as we sing this verse, let this praise reach the heavens. Come on, let me hear you sing holy to the King of Kings. Let's sing. Holy, we cry holy.
to see Jesus face to face. God is here, God is here, God is here, He is faithful, reach on in. Jesus, oh Jesus, be. Salamat, Panginoon, dahil nangunguna ka sa buhay namin. Walang-wala kami, Panginoon, kung di ka namin kasama, Panginoon. Maraming salamat. Sa pag-iingat mo, O God, sa lahat ng aspeto ng buhay namin, hindi mo kami pinapabayaan. Thank you, Jesus. In our darkness, O God, kahit saan kami marating, Lord, we know that kasama ka namin. Amen. Kay Panginoon, sa'yo lamang ang papuri namin. Wala kaming ibang sasambahin kundi ikaw lang, Lord. Ikaw lang, Lord. Ang puso namin ay nag-uumapaw, Panginoon, sa kasayahan, Panginoon. Dahil secure ang aming future, wala kaming kailangang alalahanin, Lord. And we thank you, Lord, sa inyong pagmamahal, Lord. Because you loved us, Lord. You let Jesus die on the cross for our sins. And Lord, we will declare, Panginoon, ang inyong pag-ibig sa buong mundo, Panginoon. We will never be ashamed sa naranasan namin, O God. We will sing of your love, O God. Let's sing this prayerfully with our hands lifted high. Here I stand, forever in your mighty hands, living with your promise.
praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. I love you so much, Jesus. Love you so much. Oh, I love you so much, Jesus. Love you so much. Oh, I love you, Lord. I love you so much, Jesus. Love you so Tunay, Panginoon Diyos, kay sarap. Napapurihan, pasalamatan ka sa iyong mga kabutihan sa amin. Una sa lahat, yung napabilang kami sa iyong pamilya. O Diyos, purihin ka. Ang nalinis ang aming buhay sa pamamagitan ng banal na dugo ng Panginoong Hesus na nagpapahayag ng iyong dakilang pagmamahal sa amin. At dahil diyan, Lord, kinikilala namin ang iyong kabutihan sa aming buhay at nagpupuri kami, itinataas namin ang iyong dakilang pangalan. Maluwalhati ka, ikaw ang makita, Lord, sa pamamagitan ng aming mga buhay na makita si Jesus sa aming mga puso. Thank you, Lord, sa buhay at lakas, sa talento, sa kalayaan, at sa pagkakataong ito na nakapagsasama-sama kami, nakabibigay papuri at pagsamba sa iyong dakilang pangalan. Accept mo, Lord, ang mga awit pagsamba na ito, maging mabango sa iyong harapan, sapagkat ito ang aming dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Amen. Woo-hoo! Praise God! Mas magiging kompleto ang pagsasama at pagpupuri sa Lord kung tayo'y nagbabatian sa isa't isa. Kanya aawitin natin, Jesus loves you, my friend. Alis kayo sa upuan, kamayan ninyo pinakamaraming makamayan. Pag naharap kayo sa camera, kaway tayo kasi yung mga kasama natin sa online ay kapiling natin sila. Okay? Sige po. Jesus loves you, my friend. Jesus loves you, my friend. He loves you, He loves you, He loves you, He loves you. Jesus loves you, my friend. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka ng Panginoon. Mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka, mahal ka ng Panginoon. Ayan. Maliwanag, walang hindi nakamayan. Lahat talagang, nakita ko isang layo talagang hanggang dulo, kinamayan. Praise the Lord, no? Minsan nga daig tayo ng mga langgam. Mga langgam, talagang hindi yan nag-iiwasan. Bawat may makasalubong, para bang nag-uusap ba, nagbabatian. Lalo na mga anak ng Diyos kasi tayo nasa isang pamilya. Tama lang na tayo'y magbatian, magkamustahan, at maglingkod sama-sama sa ating Diyos na buhay. Minsan papalakpakan natin ang Lord. Ayan, hindi na ako magpapakatagal. Nais kong muling pasalamatan ng Panginoon sapagkat masayang-masaya ang aking puso. Palagi ko itong sinasabi sa tuwing dinadalaw tayo ng mga lingkod niya at nagbabahagi ng salita ng Diyos sa ating kalagitnaan. Actually, talagang panalangin ko po yun. Kasi ako man, kahit ako yung pastor na nag-feed ng flock, ay kailangan ko din kumain. Gusto kong na-feed din po ako. Kailangan ko din lumakas. That's why may mga invited speakers tayo sapagkat kailangan ko ring makapakinig ng salita ng Diyos. Ang ating tagapagsalita ngayon ay hindi na po bago sa marami sapagkat madalas naman natin siyang nakakapiling sa ibang mga gatherings. Nagsimula kami magkaibigan sa pamamagitan ng asosasyon ng mga pastor dito sa Novaliches.
At madalas kami ay prayer partner doon sa gathering na yon, no? Body-body, sharing time, at marami kaming mga koneksyon. At natutuwa ako sa lingkod ng Diyos na ito. Alam niyo, ang may di-describe ko po sa kanya, napaka-humble po ng pastor na ito. Talagang tahimik. Pag nakita niyo ito, hindi mo akalain pastor kasi tahimik lang yan lagi. No? Pero pag nagsalita po yan, talagang bang. May authority, may power ng ating Panginoon. Siya po ang pastor, senior pastor ng Shalom Evangelical Community Church. Siya po'y nakapagtapos ng pag-aaral sa Bethel Bible College at Penwell School of Theology. Ang kanyang may bahay, hindi natin siya kapili ngayon, ay si Sister Cecil Rubio, who works at the Philippine Bible Society. Meron po siyang 4 na adult children at 3 grandkids. Wow, lolo. Nakakatuwang kapiling natin siya ngayon. Handa nyo na mga notebook, ballpen, at makinig tayo sa Word of God. Tatawagin ko na po si Pastor Emerito Rubio. Ito po yung control. God bless. Thank you, Pastor. God is here. Amen. Kasi kung wala si Lord dito, wala nang saysayang lahat. Hindi ba? Dahil mahal nyo si Lord, kaya kayo narito. Di ba? At saka isa pa, the very reason of your coming is to worship the Lord. Kasi kung hindi rin tayo sasamba sa Lord, sayang yung time natin, ang lamig pa naman ng lugar. Ano po? Wag po kayo, sabi ni Pastor Mark, ano daw po, humble daw ako. Hindi kayo sure? Hindi kayo sure? Salamat, Pastor Mark, sa tiwala na maimbitahan. Kasama natin si Pastor Gigi. Ayan. Salamat po sa pagkakataong ito. Kinabahan ako nung sinabi ni Pastor Mark na merong nanonood sa iba't ibang mga bansa. Lalo kong parang, what? Salamat din. Ito yung isang malaking pribilehiyo na makapiling kayo dito sa church. Maliit pa si IC, maliit pa noon. Ngayon, ilang taon na siya? 19. Ako po, magto-20 na. 20 na siya. 20 na. So, meron akong 3 apo. Yung 2 nasa Scotland. Yung isa nasa San Francisco. Del Monte, Quezon City. Totoo po yan. Yung 2 nasa Scotland. Yung isa nasa Frisco. San Francisco kasi yun. So, ayan. IC. 3 na ang apo ko. Oo, puro lalaki yun. Sabi 20 ka pa lang eh. Ayan, yung pong nasa screen, nakita nyo naman, meron diyang mug, tsaka Bible. Mahalaga kasi yung devotion. Pero meron kasing isang church dito sa Novaliches proper, allowed sa kanila ang magkape during preaching. Oh. Allowed sa kanila. Gusto niyo po ba yan? Para hindi raw sila matulog sa pakikinig nila. Pero totoo po seryoso na allowed sa kanila magkape. Pero pag nakatulog ka pa sa pangangaral, while listening, makatulog ka pa rin, ang balita ko, ititiwalag nila eh. Hindi, samahan niyo po ako sa pag-aaral. Samahan niyo po ako sa pag-aaral natin. Kung ang Bible ninyo ay, kasi ganito na talagang ginagamit ngayon, nasa na. Salamat sa mga mayroong dalang hard copy.
Saludo po ako sa inyo. Meron kayong dalang hard copy. Paumanhin po kung wala po akong dalang hard copy. Doon po sa mga nandyan po sa inyong gadget, ang prayer ko dyan ay malobat. Hindi, joke lang po yan. Alam ko naman bago kayo pumunta rito, ready na yung mga gadget ninyo. Opo. Babasahin ko po yung talatang pag-aaralan natin. At sana po, pagkatapos ko, mamaya pagbaba ko dito, huwag niyo po akong gagantihan. Ano po? Walang gantihan. Pwede ba yan? Babasahin ko na po. Ito. Mateo 5:38 hanggang 48. Nandiyan na po kayo? Bukas na po yung ano nyo. Amen? Amen? Palakpakan nga po natin si Lord. Ayan. Okay lang po ba na kahit na hindi kayo tumayo? Kasi merong mga pinapatayo pag nagbabasa ng salita ng Diyos. Okay lang po. Just bear with me and focused. Please, while I'm reading, please listen carefully. Dito po sa Mateo 5, talatang 38. Narinig ninyong sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Grabe naman ito. Ngunit sinasabi ko sa inyo, si Jesus nagsalita, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti sa masamang tao. Huwag kayong gumanti sa masamang tao. Kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Kung isakdal ka nino man upang makuha ang iyong damit, ibigay mo ito sa kanya. Pati ang iyong balabal, yung coat, ibigay mo na. Kung pilitin ka ng isang kawal na pasanin ang kanyang dala ng 1 milya, 1 mile, pasanin mo iyon ng 2 milya. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Talatang 43, narinig ninyong sinabi. Narinig ninyong sinabi. Jesus referring in the past, Old Testament, ibigin mo ang iyong kapwa at kamuhian mo ang iyong kaaway. Merong bang ganun? Iibigin yung kapwa at kakamuhian yung kaaway. Ngunit ito naman ang sinasabi ko. Sabi ni Jesus, ibigin mo ang iyong kaaway at ipanalangin mo at ipanalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Upang kayo'y maging tunay na mga anak ng inyong Ama na nasa langit, sapagkat pinasisikat niya ang araw sa mabubuti, gayon din sa masasama. At nagpapaulan siya sa mga matuwid at sa mga di matuwid. Kung ang mga nagmamahal sa inyo, ang siya lamang ninyong mamahalin, anong gantimpala ang inyong maaasahan? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga maniningil ng buwis, ng mga tax collector? At kung ang mga kapatid lamang ninyo ang inyong binabati, ano ang ginagawa ninyong higit kaysa iba? Hindi ba't ginagawa rin iyan ng mga hentil? Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Grabe yung emphasis ni Jesus dun sa 48, pagtatapos ng Beatitude. Kaya maging ganap kayo, gaya ng inyong Ama na nasa langit. Let us pray, Lord.
magsalita ka sa amin, kausapin mo kami, makikinig kami sa iyo. Gamitin mo ako, naduluyan ng iyong mga salita. Wala naman din ako, Panginoon, kung wala ka. Kaya hayaan mo na marinig ka namin. Ihanda mo po kaming matuto. Turuan mo kami. Ingatan mo rin ang lugar na ito. And we ask your protection in every corner of this place. Bless every heart and every mind. Bless every one of us. In Jesus' name, amen. Amen. Lahat tayo Kristiyano, tama? Ito yung ating tutunghayan. Christianity is far beyond, mas malayo at sa kabila pa ng lex talionis. Pwede nyo naman hingin yung copy niyan mamaya sa ating mga kapatid. Christianity, our Christian life is far beyond lex talionis. Ano ba yung lex talionis? Mamaya masasagot yung tanong na yan. Ano bang ibig sabihin ng lex talionis? Sabi ni Gibson, sabi niya, what is required of those that belong to the kingdom of God? Ano ba ang hinihingi sa mga tao na naroon sa kaharian ng Diyos? Kagaya natin. Ano ba ang maibibigay natin kung tayo kabilang sa kaharian ng Diyos? Or, ano ba ang hinihingi sa atin bilang kabilang sa kaharian ng Diyos? Pangalawa, sabi diyan, anong advantage na ini-offer sa mga tao na naandoon sa kaharian ng Diyos? We are belong to the kingdom of God. Tama? Naandun tayo sa kaharian ng Diyos, nandito tayo sa NCF. By the way, merong pastor na nagsabi, yung church nila sa San Bartolome ay church din natin. So itong church ninyo, ako'y naniniwala dahil kami ni Pastor Mark ay magkapatid, hindi biological, ano? Ay church din namin. Yung church namin sa Fairview, church nyo rin yun. Hello? Kasi isang pamilya lang tayo eh. Ano? Isang pamilya lang tayo. Sabi mo sa katapin mo, kapamilya. At kapuso. Ano? Natuwa ako sa ating yung nagli-lead. Naririnig ko yung lead niya eh. Simple-simple lang pero umiiyak yung gitara. Ang galing. Mamaya pa-picture tayo. Pa-picture. Walang bayad dyan, no? Walang copyright infringement. So, ano bang advantage natin na tayo'y kabilang sa kaharian ng Diyos? Panghuli na lang, ano ba yung mga batas at obligasyon natin bilang kabilang sa kaharian ng Diyos at naandun sa loob ng church? Tignan natin ito. Old Testament lex talionis. Historically, ito yung sabi diyan, the principle, yung lex talionis, ang ibig sabihin sa English ay law of retaliation. Batas ng paghihiganti. Mga kabataan, huwag ninyong paghihigantihan ang inyong mga magulang. Andiyan ba kayo, mga magulang? Mga bata? Yung mga magulang andyan din, di ba? Huwag kayong mag-iisip na labanan ang inyong mga magulang. Iniisip lang naman natin, tayong mga magulang, lalo na yung mga lolo na kagaya ko, ay yung kapakanan ng mga bata. Yung mga matinong mga magulang, ang iniisip nila, nasaan na kaya yung anak ko? Walang message. Hindi ko alam, di ba? Nag-aalala sila sa inyo, sa mga bata. Yun ang iniisip nila, yung kapakanan. Kaya, don't ever think na magalit ka sa parents mo, mag-retaliate ka somehow, ganon. Wag. The principle is found in ancient legal codes and has been influential in shaping
various legal throughout history, various legal system throughout the history. Ano yun? Natandaan nyo ba na ang mga Israelita ay lumabas sa Egypt? Diba? From Egypt, naglakbay sa wilderness. Ilang taon sila naglakbay sa wilderness? 40 years? Tagal. Hindi na luma yung kanilang mga damit, sapatos, pinakain sila ng Diyos. Pero yung iba sa kanila ay gusto pang mag-retaliate sa Diyos. Gusto pang labanan ang Diyos. So sa Babylonia, nakarating doon yung mga Israelita. Nakalabas sila sa Egypt after 430 years, pero sinakop sila ng Babylonia, ng Babylon. Dahil very powerful that time ang Kingdom of Babylon. Napunta sila doon. So may mga batas. Ayan sabi diyan, an ancient Babylonian law, if someone injured another person, the penalty could be similar injury. Retributive. Yung batas ay parang the same level. Parang ganun ba? Nabump ko lang ng konti yung sasakyan, ibabump mo rin, babanggay mo rin. Alam sabi ni Pedro, mga kapatid, meron sinasabi si Peter na pagdating ng huling panahon, yung perilous times. Parang nandun na tayo ngayon. Yung bang, parang wala nang kapayapaan sa paligid. Na ganun lang ng konti ng single na motor, sasabihin na, kamote. Hindi lahat ng kamote may ulalo. Doon sa mga nakakasabay sa akin, sabi mo sa katabi mo, hindi lahat ng kamote may ulalo. Meron akong karanasan, share ko sa inyo. Diyan sa may circle, Quezon City Circle, yahatid ko misis ko doon sa UN Avenue, sa PBS. Ang daming motor. Siyempre, kurbada yun, circle. Paikot. Yung pang-apat na motor na nasa unahan, biglang huminto. Yung pangatlo huminto, yung pangalawa huminto, yung nasa tapat namin, bigla ring huminto, mag-asawa, tinamaan ko. Pero hindi bumaliktad. Tapos, hindi kagad ako bumaba, siyempre takot ako. Tingnan yung katawan ko, late naman, di ba? Ang lamang ko lang, yung paligo siguro. Bumaliktad yung mag-asawa. Bumaba ako. Dahan-dahan lang ako bumaba, saka hindi ako agad lumalapit. Kinausap ko. Sabi ko, hindi ko sinasadya. Hindi sila nagsasalita. Nakikiramdam din. Nakita ko yung bumper, yung bumper. Naalaglag. Laglag ng konti. Sabi ko, sorry, gusto nyo ba, magdalhin ko na kayo sa ospital? Hindi pa rin sila nagsasalita. Ano ba? Gusto nyo, sige, papagawa nyo o ako magpapagawa? Ganon. Well, hindi sila hindi pa rin sila humihingi ng kahit na anong danyos. O sige, kung ayaw ninyong dalhin ko kayo sa ospital, ayaw din ninyong paayos, o kanya-kanya na lang tayong paayos. O sige po, sabi ng babae. Sige po, kanya-kanya na lang tayong paayos. Ay, gumaan yung aking damdamin, gumaan. Nung umalis na sila, bago sila umalis, sabi niya, yung po kasi may kasalanan, yung nahan dun sa unahan. Alam nila, yung po kasi ang biglang huminto. Kaya nagka-sunod-sunod, marami na rin tumama. Nung sinabi nila na, sige po, alis na po kami. Talaga na para ako nabunutan ng tinik eh. Akala ko gaganti eh, gano'n. Akala ko magagalit eh. Meron pang ibang mga istorya, pero hindi ko nasubukan na may gumanti sa akin. Salamat sa Lord. So, sa Babylonia, ayan. Ching! Manual natin, ayaw. Ayun, okay. The phrase, eye for an eye, binasa natin kanina, is a well-known expression of this principle.
suggesting that if someone blinds another, they should be blinded in return. Grabe, no? Kung ito injustice to sa mga slave nung panahon nila. Kung yung alipin mo nabulag ng amo, alam mo, ako amo, meron akong aliping babae, hindi ko sinasadya, nabulag ko. Wala siyang magawa kasi amo niya ako. Andiyan ba tayo? Pero kung hindi alipin ang nabulag, ang sabi diyan, kung nabulag, bubulagin ka rin para namang hindi ayos ang batas. Nasayang naman yung ganda ng mata kung ang ganda-ganda ng mata, hindi mo naman sinasadya, nabulag mo, nabuhusan ng mainit or something na biglang natusok, umiinom ng kape, natusok ng tinidor, yung gano'n na lang, nasa bulag. Parang wala sa equilibrium yung justice, mata sa mata. Bubulagin. Meron pang sinasabi diyan sa Leviticus, mata ng ngipin. Ngipin sa ngipin. At paa sa paa. Nakita niyo yung bigat ng paghihiganti? Nararamdaman niyo ba yung nakikita niyo ba na bakit ganun? Don't try to get even. Mata yan eh. Kung mabulag, hindi ka na makapagtrabaho. Di ba? Kung mga nagtatrabaho, nabulag, wala na, paano makapagtrabaho? Mata sa mata at ngipin sa ngipin. At paa sa paa. In some legal systems, theft, yung pagnanakaw, yan ang uso-uso ngayon. Ingatan nyo yung mga sasakyan ninyo. Ingatan natin ang ating mga gamit. Ingatan natin yung mga mahalagang gamit natin. Kamakailan, di ba? May mga nakikita tayong mga pangyayari. Grabe talaga. We are in perilous times. Nandun na tayo sa, yung perilous, yung mapapahama, nakakagimbala na sitwasyon, kapahamakan. In some legal systems, theft might be punished by confiscating property of similar value. Ninakaw yung iPhone mo. Ninakaw. By the way, meron akong kinatagpo sa, alam niyo yung National Bookstore sa Quezon Avenue. Meron ako dating professor. Punta ako sa bahay nila, usap kami, kape-kape kami. Pag uwi namin, nagtataka ako doon sa mga nakasakay. Sinasabi nila, saan huminto yung mobile patrol? Doon sa may Araneta Avenue. Doon sila ngayon. Bakit? Meron daw 4 na mga malalaking mga katawan na nang hold up, pinagkukuha yung mga cellphone. Nahuli lang yung pulis. Tapos nung nakasakay na ako doon sa sasakyan, nag-commute ako noon eh. Yung pulis, nakatingin din doon sa bus namin. Habang umaandar kami, nakatingin sila. Ganon yung panahon. Pero huwag kayong matakot. Huwag tayong matakot. Kasama natin si Lord. Huwag tayong matakot. Sabi mo sa katabi mo, huwag kang matakot. Magtitimpla na tayo ng kape. So, ito yung criticism ng Lex Talionis, ng batas ng paghihiganti. Some argue that the principle can lead to excessive or disproportionate punishment, especially in modern societies where more complex legal systems exist. Iba na no? Kailangan talaga balansehin natin tong Lex Talionis noong Old Testament. Kaya sabi ni Jesus, narinig ninyo. Sinasabi ko sa inyo, ito. So, the idea of an eye for an eye can be seen as excessively harsh. Excessive, sobra naman. And even barbaric in some contexts. Barbaric yun. Mata, katanggalin mo. Bubungian mo. Kasi merong mga amo
doon sa panahon na, kahit sa panahon ni Jesus, binubungi yung mga ngipin. Pinapalo sa mukha. Ay, ibang bubungi talaga. Very excessive, harsh punishment. Excessive punishment. Hindi natin ginagawa sa ating mga anak yan eh. Hindi natin sinasaktan ang ating mga anak ng sobra. Yan din naman ang paalaala sa atin ng Efeso. Tingnan natin to. Narinig niyo yung sinabi, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Lex talionis. O yan, tingnan ninyo yung nasa screen. Nakita ko lang yan, hindi ako naglalaro niya. Naaasar ako, seriously, na o-open ako doon sa laro na gano'n. Di ba? Mag-tennis na lang. Ha? Mag-tennis na lang kagaya ni Ayala. O, ano na yung rank niya ngayon? Mataas na, di ba? Number 70, 71, 72, 73. Whatever. Mataas na yung rank niya. Ha? Global. Grabe, no? Yun na lang, wag na yung ganito. Yung sampalan. Minsan nanood ako nung ano bang tawag doon? Yung sampalan. Nakita mo, puputok din dito, tapos tatalsik yung dugo. Yung iba, hindi na nakakatayo eh. Di ba yung malalaki? Mabuelo yun. Tapos gaganti naman siya, kabila naman. Gaganti. Nasubukan niyo na bang masampal? Hindi pa? Nasubukan niyo na? Si Pastor Mark, sa tingin ko, hindi na nanampal to. Ito rin ang nakita ko na nakasama ko sa buhay Kristiyano. Siguro mga 20, 30 years ago, napaka-humble ng tao na to. Yun ang nakita ko kay Pastor Mark. Hindi sa pagtataas ng bangko. Natutuwa ako meron tayong pastor na kagaya ng Pastor Mark. Hindi ko lang alam, huwag natin tanongin si Sister Gigi. Huwag natin tanongin. Yung laro na sampalan, hindi naman maganda. For what? Premyo? Posisyon? Wala eh. Hindi naman nakakatulong eh. Di ba? Yung kamay ng tao, nilikha yan, una, para purihin ng Diyos. Purihin ng Diyos. Hindi pang sampal. Hindi ko pa nasubukan masampal ng misis ko. Hindi ba? Huwag naman. Huwag naman sana. Hindi ko pa nasubukan masampal. Bakit ipinasok ni Jesus yung sampal? Doon sa lex talionis. Hindi naman binabanggit doon sa laws patungkol sa pagsampal. Malayo, ang layo. Doon sa mga naunang verses dito, katuruan laban sa paghihiganti, katuruan tungkol sa oath, sa pagsumpa, paghihiwalay dahil sa pangangalon niya, katuruan laban sa pangangalon niya. Wala yung pagsampal eh. Wala sa panahon ni Moses. Sa panahon ni Jesus, isiningit niya. Kasi, grabe kung sasampalin mo, di ba? Yung mga right-handed, pag sumampal, pag ganyan. Sabi ni Jesus, pag sinampal ka, ngunit sinasabi ko sa inyo, andiyan pa ba kayo? Kurutin nyo ngayon katabi nyo, please. Ayun ang maganda sa aircon, no? Sa mga aircon, sa malamig. Talagang kailangan ng kape. Sabi ni Jesus, sige, si Jesus, ayan, sabi ni Jesus, ngunit sinasabi ko sa inyo, huwag kayong gumanti ng masama. Huwag kayong gumanti sa masamang tao. Huwag kayong gumanti. Ang hirap nito. Ang hirap. Merong nakahinto na sasakyan. Kilala ko yung may-ari. May isang lasing, umaatras, gumaganon-ganon yung sasakyan. Tinamaan yung nakahinto. Kilala ko may-ari. Tapos, mamaya-maya, hindi bumababa. Pagbaba nung driver,
Bata pa rin eh. Mga 20s, ganun. Lasing na lasing. Tapos tinignan niya yung sasakyan niya. Sabi niya, mas malaki yung sira ng sasakyan ko. Sabi sa akin, sabi ko, Brad, gusto mo magkape? Kape tayo muna. Tapos, may dumating na kakilala niya, dalawa, isang lalaki, isang babae. Sabi sa akin, tinignan nila yung sasakyan. Ipaparada ko muna kasi nakaharang. Mag-usap na lang tayo. Sabi ng kaibigan lalaki. Sabi ko, okay, sige. Hindi na bumalik. Inalis yung sasakyan, hindi na bumalik. Hinihintay ko. Kasi galing kami sa, alam niyo, sige, sabihin ko na. Galing kami sa Vietnam. Dumating kami sa bahay, alas 3 ng madaling araw. Nangyari yung pagbanggaan. Mag-alas 4 na, Sunday. Sunday na. Puyat na puyat, gano'n. Hinihintay ko, hindi bumalik. Tapos mamaya-maya, after 30 minutes siguro, biglang humataw yung kotse palabas. Hinihintay ko pa rin kung babalik yung nakipag-usap sa akin, kakilala ko naman. Hindi bumalik. Sunday na. Tapos ang service. Hapon na, wala pa rin. Pumunta ako. Pinuntahan ko yung kaibigan. Kasi hindi naman taga ron yung may-ari ng kotse. Sabi ko doon sa kaibigan, ang nakausap ko kasi yung nasa labas nila, andiyan ba si brother, kumakain pa eh. Sabi ko, pag hindi siya nakipag-usap, sa presinto kami mag-uusap. Sinabi ko doon sa nasa labas ng bahay nila. Maya-maya, pumunta sa amin, galit na galit. Anong sinasabi mo na sa presinto tayo mag-uusap? Ang laki ng katawan. Ang laki talaga ng katawan kasi nag-gym yun eh. Mas malaki sa akin. Sabi ko, Brad, huwag kang magalit. Sabi mo kasi sa akin, mag-uusap tayo. Sabi mo, babalik ka. Tapos galit ka. Tumahimik siya. Hanggang ngayon, di pa bumabalik. At hindi pa nakipag-usap. Seryoso. Hindi pa bumabalik at hindi pa nakikipag-usap. Pwede ba akong gumante? Gantihan ko na lang. Alam niyo yung ayaw ni Jesus? Yung gaganti ka ng pasikreto. Alam mo sa teleserye, dito sa atin, sa Pilipinas, gantihan eh. Di ba? Pasikreto pero gumaganti. Ayaw ni Jesus. Jesus does not want us to secretly retaliate. Ayaw niya yon. Ayaw yun ni Jesus. Kaya yung mga nang iwan dyan ng jowa, hello? Okay lang ba yung word na jowa? Allowed naman dito sa NCF yan, no? Huwag kayong gumanti. Pag sinampal ka sa kabila, kung sinampal ka sa kanang pisngi, iharap mo rin sa kanya ang kaliwa. Sinampal ka na nga eh. By the way, sasampalin ba tayo kung wala tayong ginawang mali? Hindi. Pag may sumampal sa'yo, wala ka namang ginagawa. Di ba? Ba't mo ako sinampal? Ganun. Pero kung, sabi ni Jesus, kung si Jesus eh. If, hindi pa nangyayari yung actual slapping. Hindi pa. Kung may sumampal sa'yo, iharap mo tong kabila. Ano ibig sabihin ni Jesus? Sinampal ka na nga eh. Mga right-handed, ganyan, di ba? Yung left-handed, pag ganon. Pero sinasabi ni Jesus, kanan eh. Pag sinampal ka na sa kanan, iharap mo tong kabila. Tayo mga lalaki, ganyan tayo manampal. Ganyan. By the way, paano mo tinitignan pag marumi ang kuko mo? Yung kuko. Yung mga lalaki, alam niyo na yan, no? Laos na daw. Hindi na mabenta. O sige, sabi ni Jesus, iharap yung kaliwa. Sasampalin ka ba ng pagganyan? Hindi na. Yung mga Hudyo, ganyan lang sila manampal. Hindi na babalik. At kapag hinarap mo pa to, at sinampal ka pa rin, excessive. Sobra yun ng panghamak sa tao na sinampal.
Andiyan ba kayo? Very degrading sa isang tao, lalo na kung tayo mananampalataya. Kristiyano ka pa naman. Oh, Kristiyano ka pa naman. Oh. Di ba? Yung pagkatao mo parang natunaw, nadurog. Iyon yung ayaw ni Jesus na mangyari. Kasi, may halaga ka pa rin kahit nagkamali ka. Diyan ba tayo? May halaga ka pa. Sabihin mo sa katabi mo, precious. Precious. Alam niyo, sa harapan ng Diyos, mahalaga tayo eh. Kahit may sumampal sa atin, kahit iharap mo pa yung kaliwa, hindi pa rin nagbabago yung kahalagahan natin bilang mga mananampalataya. Palakpakan naman natin si Lord. Ayan. Iyan ang purpose ng kamay. Pumalakpak, magpuri sa Diyos. Sige, tuloy natin to. Kawal. Gusto kang idemanda ng kawal. Ay, siyempre, pagka sundalo na, men in uniform na, pagka iyan ay naghabla, medyo nakakatakot din naman, di ba? Lalo na kung mataas ang ranggo. Tapos gusto pa, pati yung balabal mo kunin. Mahalaga sa kanila, mahalaga nung panahon ni Jesus yung balabal. Kasi minsan, napakalamig ng panahon, kailangan mo ng balabal. Ang sabi ni Jesus, kung may gustong kumuha ng damit, pag dinimanda ka, siyempre, may nananalo at may natatalo kapag dinimanda. Yung damit, pambayad, mahalaga yun, possession. No? Pati balabal ba ibibigay? Lord, ikaw ba yan? Ikaw ba nagsasalita? Idinimanda na nga ako. Pati damit ko, pati balabal, ibibigay ko pa sa kanya. Meron ako narinig na kwento. Totoo, kwento. Merong faithful tither sa isang church. Membro ng church. Ibinibigay niya yung tithes niya. Dumating yung panahon, siguro tumagal-tagal din. Nag-away sila ng pastor. Ang sabi niya, Pastor, pwede ko po bang kuhain, ibalik sa akin, lahat ng records ng mga na-tithes ko? Grabe naman. Kanino mo ba ibinigay yung kaloob? Kanino mo ba ibinigay yung tithes? Kay pastor ba? Sa church ba? Di ba kay Lord? Ang sabi ng pastor, nag-isip yung pastor. Ano? Ibabalik ko sa'yo lahat ng tithes mo? Alam niyo nangyari? Ibinalik nung pastor. Nagkwentahan sila. Kwentahan, ang laki. Ang laki ng na-tithes, na ipagkaloob sa church. Ibinalik ng pastor yung lahat ng ikapo. Ayaw ng pastor na merong kasamaan ng loob. Umalis sa church. Sinisiraan pa yung pastor doon sa church. Kaya nag-isip yung pastor, hindi masamang gumanti. Hindi tama sa sinasabi ni Jesus na gumanti. Tapos, naubos na rin yung pera, naghirap din yung kapatid na yon na kumuha ng ikapo niya, bumalik sa church. Tatanggapin ba ni pastor? Pagkatapos na siya isiraan, pagkatapos nakuhunin yung kanyang ikapo, tinanggap pa rin ni pastor. Hindi naman kalayuan dito, yung church. Pero along Quirino Highway. Ayan, di ba? Ayan, Quirino Highway. Wala pong taga-NCF. Tinanggap ni pastor. Pero, eto na. As attender, dumadalo na lang siya. Ayan. Alam niyo, minsan, gusto namin, there are times na we want to get even. Pero hindi. Iba yung tawag namin sa tawag ninyo. Andiyan ba kayo? Ayaw ni Jesus yung excessive
abusive character, attitude towards us. Ito yung sinasabi dito. Tuloy natin kasi ano-anong oras na, 11:00 na. Bigyan mo ang nanghihingi sa iyo at huwag mong tanggihan ang nanghihiram sa iyo. Grabe si Jesus. Grabe talaga yung prinsipyo ni Lord. Kung narinig nyo noon sa Old Testament, yung mga sinasabi, pwedeng si Moses, wala pa naman si Jesus that time. Pero ito na si Jesus ngayon. Hello! Kung may sumampal sa'yo, iharap mo yung kaliwa. Kung merong nais maghabla sa iyo, magdemanda sa iyo, ibigay mo pati balabal mo. Huwag mong tanggihan yung nanghihingi sa iyo. Grabe naman, ang hirap. Lord, kaya ba namin to? Kaya natin. Kasi hindi magbibigay ng turo si Jesus na hindi natin kakayanin. Nandiyan ang tulong ni Lord. Okay? Ang tao, inaaway si Lord eh. Pero si Lord hindi nangangaway. Gusto nating i-accuse si Lord. Pag naghihirap tayo, pag di mayaman naman, gusto natin papurihan si Lord. Eto na. Dito na tayo. Malapit na tayong lumanding. Ito yung gustong iparating ni Jesus. Yung law of redemptive. Matubos yung dating lex talionis. Yung excessive retaliation ay matubos by saying, sige, ibigay mo. Nanghihiram sa'yo, pahiramin mo. Naniningil sa'yo, bayaran mo, siyempre. May utang ka, di ba? Kasi ang dami-dami sa social media na kung ano-anong sinasabi doon sa naniningil. Hayaan mo na kung kaya mo din naman. Di ba? At saka isa pa ang nais ni Jesus na makita natin dito, not just only law of redemptive law, ito pang isa, restorative. Gusto ni Jesus na nasampal ka ng kaliwat kanan, nasampal ka ng mag-asawang sampal, gusto ni Jesus, ibangon ka ulit. Andiyan ba tayo? At bigyan ng dangal ang pagkatao natin. Nakukuha nyo, no? May dangal tayo. Sabi mo sa katabi mo, may dangal ka, kapatid. Amen. At hindi nawawala yung dangal na yon base sa Diyos. Dahil tinubos tayo ni Jesus mula sa dating buhay at inilipat tayo sa kaharian ng Diyos sa kaliwanagan. Amen? What is the difference between retributive and restorative justice? Ito, yung retributive justice, ito nakatuon lang doon sa consequences. O ginawa mo yan. Anak, ginawa mo yan. Bahala ka. Pangatawanan mo yan, ginawa mo yan eh. Eh, nasan yung fatherly heart? Nagkamali na nga yung anak eh. Salamat sa Diyos, kahit tayo nagkakamali, nandun pa rin yung fatherly love. Ang ganda nga ng kanta natin kanina eh. Napakagandang kanta. Ang galing ng worship team. Wish ko lang na yung mga worship team, punta kayo sa church namin. Saludo ako sa inyo. Nakapokus doon sa consequence, doon sa nagawa mo. Hello? Eh, lagi naman tayo nagkakamali. Pero ito yung maganda. Ito yung gusto ni Jesus. I-repair yung ating buhay at muling itayo kung tayo man ay bumagsak. Palakpakan natin si Lord. Ito yon. Ang gusto ni Jesus, makita natin na yung restorative justice, muli tayong bigyan ng buhay. Muli nating makita yung ating importansya, muli nating makita at maranasan ang pagmamahal ng Diyos. Grabe to. Yung relasyon nasira, maging maayos. Yung magkaaway, nagkaayos. Yung ating pagkukulang sa Diyos ay mapunuan ng grasya at pag-ibig ng Diyos. Amen?
tingnan nyo yung kagandahan, tingnan nyo yung justness, yung pagiging pantay ng Diyos, yung pagiging makaturungan ng Diyos. Lahat naman tayo, alam natin na umuulan at umaaraw, tama? Yung mga hindi pa nakakaalam na umaaraw at umuulan, o meron tayong summer tsaka, rainy days, rainy season, summer. Alam natin lahat yan eh. Yun ay galing sa Diyos. At lahat tayo, ang galing ng Diyos, yung inclusivity ng kanyang love ay nahahayag kapag ka umaaraw. Sumikat yung araw, umaga. Well, Lord, salamat Lord, buhay pa kami. Salamat sa panibagong umaga, makakapagkape, ganon. Salamat. Ito, umuulan na, salamat. Meron nagdidilig sa mga halaman. Yung nature na ginamit ni Jesus dito, for us to understand that God is just. Mabuti ang Diyos. May araw, vitamin B, o magpaaraw ka. Tanghali na eh. Magpaaraw ka. Bawasan mo lang yung oras. Nandiyan ba tayo? Magpapaaraw ka na dyan, libre na yan, oh. Libre magpaaraw. Ulan, nakakatulong din sa halaman. Ganun ipinapakita ni Jesus kung gaano kahalaga ang buhay natin. Tapos gagantihan mo yung nagkamali sa'yo. Sasampalin mo. Maraming klase ng pagsampal eh. Hindi lang naman literal na sampal eh. Di ba? Ang galing ng Diyos sa buhay ng tao. Lalo na kapag na-realize natin na tayo makasalanan, gusto nating gumanti. Pero sabi ni Jesus, give. Give. What the Savior teaches is a more gracious character. Mas maging gracious tayo sa tao. Amen? Siyempre, kung mabiyaya ka sa kapwa mo, especially sa Christian, ito yung gusto ni Lord eh. That we learn how to be gracious to people. Amen? Yan yung gustong iparating ni Jesus. Hello? Maging maawain ka naman, maging gracious ka naman. Simple lang yan, maaayos yan, sasakyan, mapapalitan naman yan eh. Di ba? Pero yung mata, hindi na napapalitan. Yung ngipin, hindi na rin postiso o kanal or something na bago. Be gracious. Jesus teaches us the way of patience and forgiveness. Amen. Panghuli na lang. Ito yung ire-relay nyo sa iba. Lahat tayo narito, naglalaro naman tayo ng message relay. Ito yung sabihin nyo sa wala dito ngayon. That we are special before God. Mahalaga, special ka sa harapan ng Diyos. Ano man ang itsura mo, ayaw mo man tanggapin ang itsura mo, mahalaga ka sa Lord. Hindi man matangos ang ilong mo, special ka sa harapan ng Diyos. You are precious in the sight of God. Ay, yan ang mensahe ni Jesus. Christianity is highly different from law of retaliation. Mas mataas ang buhay Kristiyano. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Tayo mag-pray. Manalangin tayo. Salamat sa pagpapahalaga mo, Panginoon, sa buhay namin. Di po kami karapat-dapat sa biyaya mo. Pero, ibinigay mo pa rin sa amin ang iyong anak upang makilala namin si Jesus. Kagaya ng inawit kanina, to know you more. To know you more. Lord, pagalingin mo ang aming puso na nasaktan. Alisin mo sa aming puso yung spirit of retaliation. Pagalingin mo ang aming buhay. Pagalingin mo ang aming
puso. Tumayo po tayong lahat, tayo tayong lahat. Okay lang po ba awitin natin yung Change My Heart, O God? Hindi rin ako masyadong kumakanta pero gawin natin itong panalangin. Change my heart, O God. Sabay-sabay tayo. Make it ever true. Change my heart, O God. May I be like you. Change my heart, O God, from the top. Change my heart, O God. Yes, Lord, baguhin mo ang aming mga puso at pananaw. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like. Minsan pa, you are the potter. Yes, Lord. You are the potter. I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray. Yes, Lord. Yan po ang aming panalangin na baguhin mo at patuloy na baguhin ang aming puso at nang makilala ka pa namin sa mas malalim at mas malawak pang kaparaanan. We entrust everything unto you, Lord. Bless your church, bless your people. And this we pray in Jesus' name. Amen. 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 Patuloy lang tayo sa presensya ng Panginoon. Marahil Kanya itong mensahe ng Diyos sa atin. Merong gustong ayusin si Lord sa ating mga buhay. O marahil meron kayong dala-dala, hindi man related sa ating message, na gusto niyo yung iwan sa paanan ng Panginoon at muwi tayong magaang buhay, masaya. Kasi masasabi natin tunay na katagpo ko ang Panginoon. Minsan pa awitin natin to. Isang beses lang. And then sa inyong gustong lumapit sa Panginoon, meron kayong gustong ipag-pray sa Kanya, meron kayong gustong dalhin sa Kanya, ano man po yan, makiran lang kayo sa inyong kinatatayuan. Halika, sama-sama tayong bigay natin ang buhay natin sa Lord. Iwan natin sa Kanyang paanan. Bahagi talaga ng pagsamba ay ang paghahandog ng buhay. So minsan pa awitin natin sa inyong gustong manalangin, lumapit, halika kayo, sama lang. Sama-sama tayo dito sa harap, pakiran lang kayo sa inyong kinatatayuan. Change my heart, oh God. Amen. Sige po. Make it ever true. Thank you, Lord. Change my heart, oh God. May I be like you. You are the potter, I am the clay. You are the potter, I am the clay. Mold me and make me. This is what I pray.
pray. Change my heart, oh God. Make it ever true. Change my heart, oh God. May I be like you. May I be. Hindi na tayo awit. Pakinggan natin ang tugtugin. Sige lang po, kausapin niyo lang ang Panginoon. Maraming salamat aming Diyos sa iyong mensahe sa amin. Narito ang aming mga puso, ang aming mga buhay ay muling inilalapit sa iyo. Forgive us, O God, kasi hindi naman lingid sa iyo. Mapamaliit, malaking bagay, bilang human nature, talagang may lumalabas sa aming buhay na parang gusto naming makaganti. Forgive us, O Lord. Change my heart. Change our heart, O God. At bayaan mo na sa mga mensaheng ito'y patuloy pang magpatibay, magpaalaala. Matest man kami sa mga pangyayari sa mundong ito'y makita mong makapasa na kami sapagkat ito yung araw na binago mo na ang aming mga buhay. May mga lumapit, may mga daladalang problema, karamdaman man yan, pangangailangan man yan, lahat ay nilalagay namin sa iyong paanan. Katulad ng iyong sinabi, kung kami lalapit, kaming mga nangabibigatang loob, ay kami iyong pagpapahingain. Oh God, maranasan ng bawat isa yung akap mo, yung tulong mo, yung pagmamahal mo, yung kabutihan mo. Thank you, Lord. Comfort us. Bigay mo na yung peace, yung joy. Kasi yung joy of the Lord is our strength. Thank you. Salamat at iyong pagpalayan ng aming tagapagsalita. Saan mo siya gagamitin, dadalhin, iingatan mo, maging ang kanyang pamilya. At patuloy na pagpapalayan ng kanyang church. At ikaw ang magbibigay, Lord, ng mga heart's desire po nila. Sa iyo ang karangalan, papuri at pasasalamat sa mga gawa ng iyong kamay sa aming kalagitnaan kasi ito yung aming sama-samang dalangin sa matamis na pangalang Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Wow. Praise the Lord. Praise the Lord. Woo. God is good. And all the time. Ay, salamat, Pastor Ito. Thank you. Yan po ang nickname niya, Ito, Pastor Ito. Salamat talagang. Alam niyo, maraming beses po sa lahat, hindi lang maraming beses, no? Sa lahat pala, sa lahat ng mga iniimbitahan ko tagapagsalita. Tinatanong po ako, Pastor, ano bang pangailangan ng inyong church? Ano bang topic? Ano bang text? Palagi po sagot ko sa kanila, bahala ko kayo kung ano nilagay ng Diyos sa inyong puso. Kaya minsan nagugulat kaming may mga lumalapit sa akin, Pastor, ang ganda ng mensahe, tama-tama. Ay si Lord po kasi yung naglalagay ng mga mensahe sa puso ng kanyang mga mangangaral. To God be the glory. Salamat, Pastor.
Tawagin ko kayo may bahay. Thank you very much, Pastor Ito. Yan. Talaga pong ganyan siya, no? Hindi ko alam pala, ganun pala yung tawa ni Pastor Ito. Ha, 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 ha. Parang first time ko po narinig na repeatedly po. Ganun pala yung laughter nyo. Pero it's nice, no? It's a different kind of laughter. And welcome everybody. Today is May 4. O, diba? Ang bilis ng ating panahon po, no? Ayan. At Mother's Day na po sa linggo. Ayan. So maghanda na po tayo, mga nanay. Bigla ganun, yung mga nanay pala maghahanda to receive, no? From our husbands and our sons, no? And our daughters, our children. At sana po ay tayo ay napagpala at I'm sure patuloy tayo mapagpapala po sa ating susunod na gawain. In the meantime, we welcome si Tita Teresa Timbol. Tita Teresa Timbol, ayan. Siya po ay in-invite nila Kuya Leo, the funny magician ng Roa family. Tita, are you in any way po related? Kamag-anak po ba? Mama ni Melay. Ay, hello po, Tita. From Cavite. Tita, nakatira na po siya sa Junji o dumalaw lang sa Junji? Malaw lang po. Nagbakasyon. Tita, thank you very much po for coming. Masaya po kami na dinalaw niyo po kami. Yan. Mami ni Melay. Yan. Melay kasi ang pangalan po ni Mrs. ni Kuya Leo. Yan. Sa onliners po, we welcome po si Mama Marlene and another one from Texas din po kanina. Si Kuya Warren Villamater from Taiwan. Si Sheila Castillo from Hong Kong, si Pia. Si Ate Beth Alabada sa Canada. And we also have si Hannah Angela. I think, nasa ibang bansa ito eh. Si Hannah Angela. Tama ba ako, IC? Tama ba ako? Yes, I think I am right. And we have other friends too. Nandyan yung office mate ko sa FEBC noon, si Kuya Rico Mendoza. Hi, Corex. We would call him Corex before. And then nandyan din yung pamangking ko, si Paul, si Panjo Dantes. Hello, nasan ka ba, Panjo? Ikaw ba ay... Nandito ba siya sa bansa? Nasa barko ka ba, wherever you are, ay welcome. Salamat na maten ka. And then si Rene Gatdula. And then si Davy Joan, yung kanyang handle. Nakalimutan ko na apelido niya. Si Davy na pamangkin po nila. Ayan, nila Nainay. Ayan, si Davy. Thank you very much. At kahit online, nakita namin kayo ulit. Announcement lang po. Have you seen po our new cafeteria? So, praise the Lord. Come on, magpalakpak tayo sa Panginoon. Yan. So, sa kabutihan ng Panginoon, no, naiayos na po natin yung ating cafeteria with some repurposed things. No? Ginather natin sa aming, sa iba't ibang lugar sa ating church. Inipon namin doon. Some we donated from our own house. So, it's open po to everybody. Kaya lang kape lang po sa ngayon ang meron. We'll put merienda there po pagka after lunch, but the edible po, coffee will still be free, but the edible po that you will get, you please pay na lang po. Kasi po, we're looking actually for a concessionaire who's gonna handle sana na pag anytime na pumunta tayo, no, kagaya sa Prayer Mountain, meron po ba kayong spaghetti? Makaka-order tayo. Sa ngayon po, nawala, I have asked Ate Julie na magte-take turns po kaming mga kababaihan na mag-handle kami every Sunday na maglalagay po ng merienda doon. That's for sale po. Again, coffee is free, pero dahil po manggagaling po sa sarili naming bulsa yung ilalagay namin, tsaka wala din kaming time to prepare, magpe-prepare kami the day before para for putting there tomorrow, the following day. So, toka-toka po kami. So, para din po kumita din yung ladies dahil galing naman sa kanilang pocket at saka sobrang sacrifice naman. So, for those of you who's gonna be staying till the afternoon, meron po kayong makikita po doon. Again,
offer good while supply lasts. Please observe house rules po doon. So, multipurpose po yun. So, it's a cafeteria which doubles as a Sunday school room. So, ang hiling lang po namin na kung paano nyo po dinatnan ng malinis, alisan po ng malinis, para halimbawa po, yung mga nagbe-breakfast there na production, tech team, po, iwanan nyo pong ready po for use ng Sunday school. At ang Sunday schoolers po, pagka po, lalo na po, dinisarrange ninyo, please arrange it back to a cafeteria na yung mga benches, paki-arrange din po. And again, it's not just for the workers. Kung kayo po ay member, may bisita kayo, gusto nyong pagkapihin, doon po merong kape. So, yun po. Honesty, ano po to? Honesty store to. Taken, the idea, the concept of which is adapted po from those who have gone to Batanes na merong honesty store doon. So, like ako po, just to set the tone of how we will need it to be happening up until we will have our own concessionaire. Nag-pack po ako from my pantry ng mga chichirya at biscuit. Nilagyan ko po ng presyo. I put a jar there. So, kung ano po yung kukunin nyo, may presyo na po doon. Lalagay nyo na lang po yung payment sa jar because I cannot sell anymore and nobody can sell anymore. So, honesty na lang po. Honesty store po doon sa ating cafeteria. So, again, keep it clean po for the next user. So, for my next announcement po, Clay House po rehearses first. Isaac, where are you? Clay House rehearses first. Matthew, please take charge kasi di ba may fellowship kayo ngayong hapon. So, Clay House rehearses first. And then, after lunch will be the worship team. Si Teacher Ramlin leading. And para po batiin ang ating May celebrators, here's the beautiful Charlotte and lovely. Happy month of May! Thank you! So, mayroon pala tayong birthday celebrants ngayong May. At mayroon din tayong mga wedding celebrants, kaya may rami tayong kakainan! Yes! So, ito na nga ang ating top of the list. na birthday celebrants ngayong May. Si Tita Michelle Figueroa ngayong May 11. Fortaleza. Sorry. Si Brother Ramon Carlo Malihaw, May 11. At si Jeremiah Cachero ng May 12. Si Iya Fortaleza, May 13. Si Tito Joseph Pastor, May 26. Si Brother Warren Cachero, May 30. At si Tito Bob of All, Fortaleza, May 31. So sa ating May anniversary celebrators, Brother Lloyd and Sister Zendy Garcia, May 8. Si Tito Kevin at Sister Tess Biglang Awa ng May 10. Si Brother Arman and Sister Seri Figueroa, May 17. Seri sa mommy, no? At sila Brother June and Sister Baby Gutierrez ng May 27. So lahat po ng nabanggit at hindi pa nabanggit dahil wala sa listahan, no? Kayo po ay tumayo na dito sa harapan. Huwag na po kayong mahiya. Woo! At syempre, kakantahan namin kayo ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God ever bless you. Perfect. May the Lord God bless you. At ang ating magpe-pray po, si Bro Jazz. Okay, tayo po lahat ay tumayo. Raise natin ang hands sa mga birthday celebrant. Happy birthday again. Yes, Lord, pinupuri ka namin, sinasamba, pinapasalamatan ka namin sa araw na ito, lalo na, O Lord, ang mga birthday celebrant, O Lord. Salamat, O God, sa buhay na pinagkalubi sa kanila. At kayo, Lord, na nagbigay ng buhay, dagdagan nyo pang kanilang mga birthdays na ito, O Lord, upang mapaglingkod po sa inyo. I-bless you po, O Lord,
ang kanilang mga family, bigyan sila ng patuloy na pag-ibig, love, guidance, protection, and health, O Lord, sa mga birthday celebrants na ito, even their family, O Lord. Bless you po at bigyan sila ng enjoyment sa kanilang birthday na ito. Ma-enjoy nila, O Lord, ang kanilang kaarawan. Salamat po, O Lord, and continue to bless them, O Lord, continually, O Lord. Give them more birthdays to come upang mabigay ang araw na ito, ang araw nila, para sa inyong kapurihan po, Panginoon. At sa mga anniversary, O Lord, ng mag-asawa, patuloy, Lord, na i-bless yung mag-asawang ito, O Lord, at patuloy na gumitna ka sa kanilang relationship upang ito, O God, ay tunay na kayo, O God, ang manguna sa kanilang buhay na ito, O Lord. At bigyan mo po sila ng marami pang anniversary o mag-asawang ito. Let the hedge of protection be upon this couple, upon their family, O Lord. Bless you po sila. Thank you, God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen. Happy birthday and happy wedding anniversary po. At sa mga hindi namin kasama dito, sa mga nasa online, inaantay na lang po namin ang ipapalala move ninyong ice cream. Yes. So, thank you, Ate LJ. And for our Clayhouse announcements, here's CJ. Good morning, NCF. We will be having our Clayhouse Fellowship later at 3 p.m. here at our sanctuary. Our topic is Keep the Fire, and our speaker is our very own Pastor Mark Dantes. That's all for the Clayhouse announcement. Here's Brother Jay for another important church activity. Yan, magandang umaga po sa lahat. Alam niyo po ba na ang leadership para sa mga kalalakihan hindi po siya optional? Yes. It's a divine mandate. Makikita natin yan. No? Even before na ginawa po si Eva, si Adan, dun sa Genesis chapter 2 verse 15, sabi, the Lord God and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. So, nawawala po. Yan. So, basically po, leadership for men in the biblical sense is a God-given responsibility. No? Huwag po tayo ma-confuse na yung formal leadership role, no? Hindi po tayo lahat ay presidente, hindi po tayo lahat ay supervisor, manager, kasi iba iniisip para maging leader, dapat meron kang title na supervisor, manager, no? Hindi po, mali po yung concept na yon. No? Hindi po yun ang pinag-uusapan natin. Ang pinag-uusapan po natin dito is every man is called to lead. So, dahil po doon, sa May 18 po, meron po tayong pag-aaral tungkol po sa men in leadership. So, sino po yung mga in-invite po namin dito? Siyempre po yung mga kalalakihan. No? Pero, bukod po doon, siguro extend po natin for those na mga kalalakihan, siguro mga 18 and above, kung kayo po ay interested to understand po kung ano po yung magiging responsibility po natin about leadership in the spiritual context. No? So by May 18 po, 2 p.m. dito po sa church, hindi nyo na po kailangan umuwi. Pwede po tayo dito mag-lunch after that in preparation. Dire-diretso po tayo sa pag-uusap about leadership. So yun lang po. Maraming salamat. So, thank you, Dada Jay. For our Sunday School announcement po, patuloy po namin kayong ini-encourage to bring your kids to our Sunday School para may matutunan po sila about God and His Word. So, for our primary ages 8 to 12 po, and for our kinder, ages 7 below. So, magkaiba po sila ng place. So, see you, kids! And for our church activities announcement,
Iniimbitahan po namin kayo lahat na umattend sa ating regular prayer meeting tuwing Wednesday, 5:30 p.m. dito po sa ating sanctuary. Kung hindi naman po kayo pwede pumunta dito, meron din po tayo sa live stream. You can also write your prayer request sa mga prayer slip na nandyan sa likod ng chairs. Transform workout into worship to praise move. Tuwing Sabado po yan at 9 a.m. Punta lang po kayo dito sa sanctuary and let's exercise while meditating on the Word of God. If gusto niyo po pong sumunod sa water baptism, lapitan niyo lang po si Pastor Mark para po maaralan kayo sa kahalagahan nito. If gusto niyo naman pong maging NCF member na, si Brother J. Baldonado naman po ang lapitan nyo para sa membership class. If gusto nyo pong lumalim ang inyong faith, pwede po kayong mag-undergo ng 12-part discipleship lesson. Approach na lang po ang ating mga church leaders. And ang ating church po ay may iba't ibang social media accounts. To be updated, follow us on Facebook, YouTube, Instagram, and X. And ang ating din pong website na www.ncf.org.ph. So, yun lang po. Thank you. I turn you over to Pastor Mark. Maraming salamat, Charlotte. At siyempre, gusto kong at ikinagagala kong ipakilala sa inyo ang bagong member ng Novaliches Christian Fellowship. Una, si Ayesha. Nasaan ka? Pakitayo lamang. Nasa tech team natin itong si Ayesha. Ito, mahawak ng camera natin. And of course, si Shai, ang bagong member po ng Novaliches Christian Fellowship. Welcome. At kung kayo interesado at gusto nyong maging formal ang pagiging member ng church na ito, ay kindly lapitan lang si Brother J. At kung hindi pa kayo nabaptize, ay ako po yung inyong i-approach para maaralan po kayo sa baptism. Mayroon akong hiling sa board member ng ating church. Quick meeting lang, no? Mayroon tayong mahalaga lang na mapag-usapan related sa ating church building. So, doon tayo sa ating bagong office. Yay! Meron na tayong magandang lugar na pag-meetingan. So, board member, no, habang nag-aayos po dito para sa kainan. At hiling ko lang sa mga member kasi dahil nandun ako, kung pwede sana lapitan na i-appreciate, kwentuhan natin sandali ang pastor ito. Sandali lang naman po ako, babalikan ko siya. Makapiling natin siya sa kainan po natin mamaya. So, kindly approach lamang para pasalamatan siya sa kanya pagmi-minister sa atin. Na-bless ba kayong lahat? O, tumayo na tayo. Sabihin mo sa iyong katabi, salamat na kasama kita. And of course, bahagi ng ating pagsamba ay ang ating, hindi ko kayo makarinig, para nakalimutan nyo na, bahagi ng ating pagsamba ay ang ating pagkakaloob. Talagang nakasulat yan sa Bible, honor the Lord with your wealth. And of course, God loves a cheerful giver. Walang offering plate na dadaan dyan sa inyong harapan. Kasi gusto natin voluntaryo sa inyo, kusa, manggaling. Kung kayo panauhin, hindi po ito sa pilitan. Kusang loob po sapagkat pinagpapala ng Diyos ang nagkakaloob ng masaya. So walang offering plate pong dadaan sa inyo. Kayo ang pupunta dun sa mga boxes. No? Huwag nyo dyan ilagay sa envelope dyan kasi minsan may naglalagay dyan, hindi tuloy na nabibilang. So lagay nyo lang after ng closing prayer sa mga boxes, isa sa harap, dalawa po dyan sa likuran. Sa darating pong linggo ay sama ninyo mga nanay ninyo. Kasi Mother's Day, special yan para sa mga nanay. Siyempre, ipapanalangin natin sila. At pag-pray ninyo, no? Naku, maganda ito. Talagang sabi ko nga, ito yung mga panahong nagpapadala ang Diyos ng mga mensahero sa atin. Naniniwala ko meron na namang magandang message si Lord sa atin sa darating na Sunday. Schoolmate ko po yung ating magiging tagapagsalita naman. And sa ano ko na siya i-introduce pagka malapit-lapit na yung araw. Okay? Sige po, manalangin tayo. I-join hands at alcohol na lamang after ng service. Okay? Sige, let's pray. Salamat aming Diyos sapagkat ang nagdaang mga araw, tunay, Ikaw ang nag-ingat, nagpala, nagabay, nag-provide, tumulong, nagbigay ng wisdom, nagpaalala. Ang dami.
Ang sarap isa-isahin, Lord, ang mga kabutihan mo sa aming buhay. Dahil diyan ay talagang naghahandog kami ng mga papuring, awit, pagsamba sa iyo. Gayon din, Lord, bahagi ng pagsamba ay yung mga buhay namin, sinusurrender sa iyo. Kalinsabay niya na yung aming pagkakaloob. Pinagpala mo kami, babalik namin sa iyo ang aming mga tithes. Tanggapin mo mga offering. Lahat yan ay yung pagpalain at gamitin sa iyong banal na ministeryo. At sa pagkakapit ng kamay, buhos mo pa ang iyong pagmamahal, umapaw, at makita ng sanglibutan si Jesus ay buhay sa aming mga puso. Sa iyo ang pagsamba, sa iyo pagdakila, sapagkat ito ang aming sama-samang dalangin sa pinakamatamis na pangalang Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen! God is here, He is able.